Iba ang mundo naming mga call center agent na nasa panggabing shift. Habang karamihan sa mga tao ay gising at nagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Ako naman ay tulog na tulog sa tanghali. Ang kwarto ko ang naging mundo ko. Madilim, may makapal na kortina para hindi pumasok ang liwanag ng araw at laging malamig dahil sa aircon. Ako si Kenneth, 25 taong gulang. 2 taon na ako sa industriyang ito at sa totoo lang, madalas akong maburyo. Para akong multo, nagising sa gabi at tulog sa araw. Ang tanging libangan ko na laging nagpapagaan ng loob ko tuwing madaling araw kapag walang gaanong tawag ay ang mag-add to cart at mag-order sa online shopping apps. Pero may isang bagay na laging nagpapabilis ng tibok ng puso ko tuwing tanghali. Isang tunog na kahit gaano kahimbing ang tulog ko mula sa magdamag na trabaho ay kayang-kaya kong pabalikwasin mula sa kama. Ang busina ng motor ng delivery rider. Courier po, Shopee delivery para kay Kenneth Miranda. Sa bawat pagkakataon na naririnig ko ang boses na iyon, tila may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko. Hindi dahil excited ako sa mga in-order ko, kundi dahil sa lalaking naghahatid ng mga parcel na iyon. Si Ramil. Siya ang assigned rider ng delivery company sa barangay namin. Sa nakalipas na 6 na buwan, halos 3 beses sa isang linggo kaming magkita dahil sa dalas ng pag-order ko. Dahil doon, unti-unti ko nang nakabisado ang bawat anggulo ng mukha at katawan niya. Matangkad siya. Malapad ang mga balikat dahil sa bigat ng dambuhalang bag ng mga parcel na pasan niya araw-araw. At may balat na kulay tsokolate dahil sa walang katapusang pagbibiyahe sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Bagay na bagay sa kanya ang gupit na semi-kalbo at kapag ngumingiti siya, lumalabas ang 2 maliliit na dimples sa pisngi niya na sobrang cute tingnan sa seryoso niyang mukha. Crush ko si Ramil, matagal na. Isang lihim na paghanga na itinago ko sa bawat maikling pag-uusap namin sa tapat ng gate, sa bawat pag-abot ng bayad, at sa bawat pirma ko sa cellphone niya bilang katibayan na nakuha ko ang package. Tuwing gabi, habang nakaupo ako sa harap ng computer sa office at nakikinig sa reklamo ng mga banyagang customer, ang mukha ni Ramil ang naiisip ko para hindi ako antukin. Pinapangarap ko ang mga braso niya na may malalaking ugat at kung ano ang pakiramdam kung hinahawakan niya ako gamit ang mga kamay niya. Isang hapon, Martes, saktong 2:00 ng tanghali. Kakatapos lang ng isang napakahabang shift ko. Pagod na pagod ako, medyo masakit ang ulo. At nakasando lang ako ng manipis na puti at maikling jersey shorts habang nakahiga sa kama. Kahit malamig ang aircon, parang naiinitan pa rin ako dahil sa sobrang pagod ng utak at katawan ko. Boss, delivery po. Boss, delivery po. Ang boses niya, umaalingaw-ngaw iyon mula sa labas ng maliit kong paupahang bahay. Agad akong napaupo sa kama. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Ang pamilyar na kaba na palaging sumusulpot tuwing narito siya sa tapat ng bahay ko. Tumingin ako sa salamin. Inayos ko ang gulo-gulong buhok ko gamit ang mga daliri ko. At siniguradong hindi naman ako mukhang bangkay bago dahan-dahang lumabas ng kwarto at naglakad patungo sa pinto ng sala.
Nang buksan ko ang pinto ng bahay, sinalubong ako ng mainit na singaw mula sa kalsada. At doon, sa tapat ng maliit na gate, nakatayo si Ramil. Nakasandal siya sa motor niya. Suot ang uniforme na bahagyang nakabukas ang zipper sa may leeg. Kaya kitang-kita ang basang-basang balat ng dibdib niya dahil sa pawis. Hawak niya ang isang katamtamang laki ng kahon na may pangalan ko. "Boss, magandang hapon." Bati niya sa akin, sabay bigay ng pamilyar niyang ngiti na nagpalambot na naman sa mga tuhod ko. "May COD ka ngayon, 350 pesos. Sandali lang Ramil. Kukunin ko lang ang pera ko sa loob." Sagot ko. Pilit na pinapatatag ang boses ko para hindi niya mahalata ang kaba ko. Mabilis akong bumalik sa loob para kunin ang pitaka ko na nasa ibabaw ng lamesa. Habang tinudukot ko ang 400 pesos, napatingin ako sa labas ng bintana. Sobrang tindi ng sikat ng araw ngayon. Nakatutunaw ang init ng lansangan. Nang bumalik ako sa gate, nakita ko si Ramil na itinaas ang dulo ng kanyang uniforme para ipunas sa noo at leeg niya. Sa pagkilos niyang iyon, naangat ang damit niya at nakita ko ang matigas at kayumanggi niyang abs. Pati na rin ang iilang hibla ng balahibo pababa sa kanyang pantalon. Napalunok ako ng laway sa nakita ko. Sobrang sexy niya talaga. Inabot ko sa kanya ang pera. "Ayan Ramil, 400 pesos. Keep the change." Natigilan siya. Tumingin sa pera, tapos tumingin sa akin. "Nako boss, malaki-laki din itong 50 pesos na tip. Sigurado ka?" "Oo, sigurado. Saka ang tindi ng init sa labas ngayon sabi ko habang nakatitig sa mga butil ng pawis na dahan-dahang gumagapang mula sa panga niya pababa sa leeg. "Ayaw mo bang pumasok muna sa loob? Uminom ka muna ng malamig na tubig. Mukhang kanina ka pa ikot ng ikot sa initan. Baka ma-heatstroke ka sa daan." Iyon ang unang pagkakataon na inaya ko siyang pumasok. Sa loob ng 6 na buwan, palagi ko lang siyang pinapaalis agad pagkatapos ng transaksyon. Dahil natatakot ako na baka may masabi ako o magawa na makapagpapahiya sa akin o makasira sa araw niya. Pero ngayong araw, ewan ko ba, parang may sariling isip ang bibig ko. Marahil dahil na rin sa pagod ko o dahil hindi ko na kayang tiisin na makita siyang nahihirapan sa labas habang ako naman ay komportableng nasa malamig na espasyo sa loob ng bahay. Tumingin si Ramil sa motor niya na puno ng parcel, tapos tumingin muli sa akin. May saglit na pag-aalinlangan sa mga mata niya, pero sa huli, pinunasan niya uli ang mukha niya gamit ang panyo at ngumiti. "Sige po boss, kung hindi nakakahiya sa'yo. Kanina pa nga ako nauuhaw. Tuyong-tuyo na ang lalamunan ko sa biyahe." Binuksan ko ng tuluyan ang gate ng bahay ko. "Pasok ka muna at huwag mo na akong tawaging boss. Kenneth na lang ang itawag mo sa akin." Hinatid ko si Ramil papasok sa maliit kong sala. Sa sandaling sumara ang pinto ng bahay, agad kong dinala ang aircon mula sa aking kwarto, ang malamig na hangin patungo sa sala. Isang bagay na halatang ipinagpasalamat ng katawan ni Ramil dahil narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. "Maupo ka muna riyan sa sofa." Turo ko sa lumang leather na sofa sa sala. "Kukuha lang ako ng malamig na tubig sa kusina." "Salamat Kenneth," sabi niya. Ang pagbanggit niya sa pangalan ko sa unang pagkakataon ay nagdulot ng kakaibang kiliti at kaba sa tainga ko. Mas mababa at mas malalim ang tunog nito kumpara sa madalas niyang pagtawag sa aking boss sa tapat ng gate. Nagtungo ako sa kusina at kumuha ng isang malaking baso ng tubig na nilagyan ko ng maraming yelo mula sa refrigerator.
Habang hinihintay kong mapuno ng tubig ang baso, hinahawakan ko ang dibdib ko. Ang bilis pa rin ng tibok ng puso ko. Parang gustong lumabas sa dibdib ko. Nandito si Ramil sa loob ng bahay ko. Paulit-ulit na sinasabi ng utak ko habang nakatulala sa baso. Ang lalaking gabi-gabi kong iniisip bago pumasok sa shift ko ay kasalukuyang nakaupo ngayon sa sofa ko. Nang bumalik ako sa sala, nakita kong tinatanggal na ni Ramil ang makapal niyang helmet at nilagay ito sa sahig sa tabi ng sapatos niya. Bahagyang nakasandal ang ulo niya sa likod ng sofa. Nakapikit ang mga mata dahil sa pagod at ang kanyang asol na uniforme ay tuluyan ng nakabukas ang zipper hanggang sa gitna ng dibdib niya dahil sa init. Kitang-kita ang malapad niyang balikat at ang maskulado niyang dibdib na nangingintab pa sa pawis. "Ramil, eto inumin mo muna," sabi ko habang dahan-dahan inilalagay ang baso sa maliit na lamesa sa harap niya. Idinilat niya ang mga mata niya at agad na umayos ng upo mula sa pagkakasandal. "Salamat ng marami, Kenneth." Inabot niya ang baso at sa isang pagkakataon, muling nagdikit ang mga daliri naming dalawa. Ramdam ko ang tigas, init at gaspang ng palad niya laban sa malamig at makinis kong kamay. Tumingin siya sa akin ng diretso. May kakaibang kislap sa mga mata niya na tila may malalim na ibig sabihin. Bago dahan-dahang binawi ang kamay niya para inumin ang tubig. Isang malaking lagok, 2, 3. Pinanood ko ang paggalaw ng leeg niya habang nilululon ang malamig na tubig. May ilang patak ng tubig ang tumagas mula sa gilid ng labi niya. Gumapang sa panga at pumatak ng diretso sa dibdib niya. Pakiramdam ko ay natutuyo rin ang sarili kong lalamunan sa pinapanood ko. Sobrang nakakaakit ang bawat galaw niya. Sarap ng tubig. "Salamat talaga, Kenneth," sabi niya habang ibinababa ang baso sa lamesa. "Ang hirap magbiyahe ngayon, parang impyerno sa tindi ng araw sa daan. Ayos lang, walang anuman. Kung gusto mo, doon muna tayo sa loob ng kwarto ko magpalibas ng init. Mas malamig doon. Mas malakas ang aircon." Alok ko sa kanya. Medyo nagulat ako sa sarili ko dahil sa sinabi ko. Ang kwarto ko ang pinaka-pribado kong lugar sa mundo. Pero sa sandaling iyon, ang pagnanais na makasama siya ng mas matagal at mas malapit ay tuluyan ng dumaig sa takot at hiya ko. Tumingin si Ramil sa akin. May biglang matagal na katahimikan na namayani sa pagitan naming dalawa sa sala. Parang binabasa niya ang buong pagkatao ko, ang aking mga mata at ang aking intensyon. Ang isang simpleng rider ay maaaring tumanggi dahil marami pa siyang ihahatid na parcel sa ibang bahay. Pero si Ramil, nanatili siyang nakaupo, nakatitig lang sa akin na tila nag-iisip. "Sigurado ka ba, Kenneth? Baka nakakaabala ako sa tulog mo o sa privacy mo?" Tanong niya. Ang boses niya ay mas naging seryoso. "Hindi naman. Katunayan, hindi na rin ako makatulog dahil sa pagod." Sagot ko ng mahina. Sabay talikod para maglakad patungo sa kwarto ko. Umaasang susunod siya sa akin. Narinig ko ang kaluskos ng pagtayo niya mula sa leather sofa at ang mabibigat niyang hakbang sa sahig. Nang makapasok kaming dalawa sa loob ng kwarto ko, ang tanging liwanag na natira ay ang isang manipis na sinag ng araw na nakakalusot sa gilid ng makapal kong blackout curtains. Ang lamig ng aircon ay agad na yumakap sa mga balat naming dalawa na nagpabawas sa init ng kanyang katawan. Humarap ako kay Ramil pagkasara ng pinto. Nakatayo siya sa gitna ng kwarto ko, mukhang medyo naninibago sa kapaligiran, pero ang mga mata niya ay nakatutok lang sa akin. Hindi lumilingon sa ibang direksyon. Maliit lang ang kwarto ko,
pero mas masarap magpahinga rito kumpara sa sala. Sabi ko ng dahan-dahan habang umuupo ako sa gilid ng aking kama. Lumapit si Ramil ng ilang hakbang patungo sa akin. Ang amoy ng kanyang katawan, ang pinaghalong amoy ng araw, pawis ng lalaki at ng sabon ay tila ba naging isang uri ng pampasigla na nagpalasing sa isipan ko. Kenneth, tawag niya sa pangalan ko. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo to. Tuwing nakikita ko ang pangalan mo sa mga parcel na hawak ko tuwing umaga, palagi akong natutuwa sa biyahe. Sa totoo lang, sobrang nakyukyutan ako sa iyo. Palagi akong nahihiyang tumitig sa iyo ng matagal kapag nasa gate tayo dahil baka mailang ka. Pakiramdam ko ay tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang lalaking 6 na buwan ko nang pinapangarap sa gabi. Ang lalaking akala ko ay tinitingnan lang ako bilang isang regular na customer ay mayroon din palang lihim na nararamdaman para sa akin. Ramil, kung alam mo lang, bulong ko naman sa kanya. Habang dahan-dahang itinataas ang aking kamay para idampi ang mga daliri ko sa maskulado niyang braso. Gabi-gabi, bago ako pumasok sa shift ko sa trabaho, ikaw lagi ang iniisip ko. Isang malalim na paghinga ang napakawalan ni Ramil sa tapat ko. Tumingin siya ng diretso sa mga labi ko. Tapos muling bumalik sa aking mga mata na tila humihingi ng pahintulot. Ang kanyang malaking kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa aking pisngi. Ang magaspang niyang palad na may mga kalyo ay nagdulot ng isang matinding kilabot at sarap sa buong katawan ko nang dumampi ito sa aking makinis na balat. Dahan-dahang ibinaba ni Ramil ang kanyang mukha at ang aming mga labi ay naglapat sa isang matinding halik. Hindi yun simpleng halik. Ito ay puno ng pagnanasa ng dalawang taong nag-aabang sa isa't isa. Napakapit ako sa malapad niyang balikat. Hinila ako ni Ramil palapit sa kanyang katawan hanggang sa maramdaman ko ang matigas niyang dibdib na lumapat sa aking manipis na sando. Dahan-dahan kaming bumagsak sa ibabaw ng kama ng magkayakap. Doon tuluyan naming hinubad ang mga damit na humaharang sa aming mga balat. Ang kayumanggi at maskulado niyang katawan ay pumatong sa akin. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunog ng aming mabibilis na tibok ng puso. Nang magtagpo ang aming mga katawan, isang mahinang daing ng sarap ang kumawala sa aking mga labi. Hindi kami nagmadali. Ginabayan niya ako sa isang banayad ngunit mapusok na ritmo ng pagmamahalan na nagdala sa amin sa rurok ng kaligayahan. Simple ngunit matindi at puno ng pagmamahal. Pagkatapos ng hapon na iyon, habang magkayakap kaming dalawa na nakapikit sa ilalim ng kumot, alam kong nagbago na ng tuluyan ang ikot ng mundo ko. Dahil sa nangyari noong Martes na iyon, mas naging madalas ang pag-order ko sa aking online shopping apps. Kahit mga simpleng bagay tulad ng ballpen, charging cable o baso ay binibili ko na. Magkaroon lang ng dahilan na pumunta si Ramil sa bahay ko. Naging diskarte na namin na tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang huling ruta ng mga delivery sa aming barangay, itatabi niya ang kanyang motor sa gilid ng bahay ko. Tatanggalin ang helmet at palihim siyang papasok sa loob ng pinto. Ang aming unang hapon ay nasundan pa ng marami at magkakaibang araw ng matamis na pagsasama sa loob ng aking kwarto. Ang bawat araw ay may sariling kwento. Ngunit ang lahat ng ito ay nagtatapos sa ibabaw ng aking kama, kung saan pansamantala naming nililimot ang pagod sa aming mga trabaho. Isang Biyernes ng hapon, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan sa Maynila. Walang dalang kapote si Ramil, kaya basang-basa ang kanyang buong uniforme nang pumasok siya sa bahay ko. Nanginginig ang mga labi niya dahil sa lamig ng ulan sa daan
Maligo ka muna sa banyo, Ramil. Baka magkasakit ka niyan. Mahirap na. Sabi ko sa kanya habang binibigyan ko siya ng malinis na tuwalya at isa sa mga malalaking t-shirt ko na kasya sa malapad niyang katawan. Pagkatapos niyang maligo, lumabas siya ng banyo na nakatwalya lang sa kanyang baywang. Ang basang buhok niya na may kaunting patak ng tubig sa kanyang maskuladong dibdib at balikat ay tila ba isang napaka-sexy na tanawin para sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit mula sa kanyang likod. Dinaramdam ang lamig ng balat niya na unti-unting naiinitan sa yakap ko. Humarap siya sa akin na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Binuhat niya ako patungo sa kama at doon ay muli kaming nagtagpo sa isang mabilis ngunit matamis na pagmamahalan. Ang malamig at maulang panahon sa labas ay tuluyan ng napalitan ng nag-aapoy na init sa loob ng aking kwarto habang magkasama naming nilalasap ang bawat sandali sa ilalim ng makapal na kumot habang nakikinig sa ingay ng patak ng ulan sa bubong ng bahay. Isang Martes naman ng susunod na linggo. Dumating si Ramil na hindi mukhang pagod. May dala siyang pasalubong na kwek-kwek, siomay at palamig na nabili niya sa isang gilid ng kalsada. Masaya kaming umupo sa sahig ng aking kwarto. Magkatabi habang kumakain at nagtatawanan tungkol sa mga makukulit na customer na nakatagpo niya sa buong maghapon ng pagbibiyahe. Kenneth, salamat talaga ha. Biglang sabi niya sa akin habang pinapanood akong sumubo ng siomay. Para saan naman ang pasalamat mo? Ako nga ang dapat magpasalamat sa pagkain. Tanong ko sa kanya habang nakangiti. Kasi sa iyo ko lang nararamdaman ang kaginhawaan pagkatapos ng buong araw na pagod, puyat at sigaw ng mga tao sa daan. Dito sa kwarto mo payapa ako. Seryoso niyang sagot habang hinahawakan ng mahigpit ang aking kamay. Ang simpleng pag-uusap na iyon ay mabilis na nauwi muli sa isang banayad at matamis na lambingan sa ibabaw ng kama. Ibinaba niya ako ng dahan-dahan. Tinanggal ang t-shirt ko gamit ang kanyang mga kamay at hinalikan ang bawat bahagi ng mukha ko. Ang bawat haplos ng magaspang niyang kamay sa aking baywang ay naging sapat na para makalimutan ko ang lahat ng stress sa call center. Sa bawat magkakaibang araw na magkasama kami, mas lalong lumalalim ang pagmamahal ko sa aking delivery rider. Pakiramdam ko, binuo niya ang kulang sa buhay ko. Ngunit ang masayang panaginip na iyon ay biglang natapos sa isang iglap nang hindi ko inaasahan. Isang Lunes ng hapon, excited akong naghihintay sa pagdating ng isang maliit na parcel na in-order ko noong nakaraang araw. Inaasahan kong makikita ko ang pangalan ni Ramil sa tracker ng delivery app tulad ng dati. Pero laking gulat ko ng ibang pangalan ng rider ang lumabas sa screen ng cellphone ko. Inisip ko noong una na baka day off niya lang o kaya naman ay nagpalit siya ng ruta ng mga barangay. Pero lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, hanggang sa umabot ng 1 buong buwan. Wala pa ring Ramil na pumupunta sa bahay ko. Ibang mga mukha ng rider na ang nag-aabot ng mga parcel ko sa gate. Sinubukan ko siyang tawagan sa kanyang cellphone number ng paulit-ulit, araw at gabi. Pero laging the subscriber cannot be reached ang naririnig ko. Nag-iwan ako ng napakaraming chat sa Facebook Messenger niya. Nagtatanong kung nasaan siya, kung ayos lang ba siya, o kung galit ba siya sa akin. Pero ang lahat ng mga mensahe ko ay nanatiling unseen at walang kahit isang reply. Isang tanghali nang may dumating na isang bagong rider para mag-abot ng package ko.
Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na magtanong dahil sa sobrang pag-aalala. Kuya, itatanong ko lang sana. Kilala mo ba si Ramil? Yung dating laging nagde-deliver dito sa area na to. Tanong ko habang inaabot ang bayad. Tumingin sa akin ang rider. Nag-isip sandali bago sumagot. Si Ramil po ba? Nabalitaan ko sa hub namin na nag-resign na po siya bigla noong isang buwan. Sabi ng iba, may matinding emergency raw po sa probinsya nila sa Leyte. Kaya umalis agad nang walang pasabi. Hindi na rin po namin alam ang balita sa kanya ngayon eh. Doon nagsimulang gumuho ang mundo ko. Ang kwarto kong madilim na dating puno ng saya at init ay naging mas lalong nakalulungkot at nakapanghihina. Tuwing tanghali kapag naririnig ko ang busina ng motor ng mga courier sa labas ng kalsada, mabilis akong bumabangon mula sa kama na may malaking pag-asa sa puso ko na baka siya na iyon. Pero sa tuwing bubuksan ko ang pinto at gate, ibang mukha ng tao ang nakikita ko. Ang sakit, sobrang sakit, nang biglang pagkawala niya nang walang kahit anong pasabi o paalam sa akin. Bakit siya nawala ng ganoon na lang? May nagawa ba akong mali na hindi ko alam? Ginamit at pinaglaruan niya lang ba ang damdamin ko? Iyan ang mga masakit na tanong na paulit-ulit na umiikot sa utak ko tuwing madaling araw. Habang nakaupo ako sa harap ng computer sa office at nagtatrabaho. Nawalan ako ng ganang kumain at bumalik ako sa pagiging matamlay at walang buhay. Ang akala kong magandang simula ng buhay ko kasama siya ay naging isang masakit na alaala na lang pala na laging nagpapaluha sa akin tuwing gabi. Lumipas ang 2 buwan na walang kahit anong balita mula kay Ramil. Ang pangungulila ko sa kanya ay umabot sa punto na tila ba nawalan na ako ng interes sa lahat ng bagay sa paligid ko. Tuwing gabi bago ako pumasok sa shift ko, nakatitig lang ako sa bakanteng espasyo ng aking kama, kung saan madalas kaming magkayakap noon pagkatapos ng aming lambingan. Naaalala ko pa rin ang amoy ng kanyang balat at init ng kanyang katawan kapag dumidikit sa akin at ang malambing niyang bulong na nagpapagaan ng loob ko. Ang kawalan ng komunikasyon at closure ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ko sa mga sandaling iyon. Para akong isang taong iniwan sa gitna ng kawalan nang walang dalang kahit ano. Gabi-gabi akong umiiyak. Pakiramdam ko kasabay ng pag-alis niya ay dinala niya rin ang natitirang kulay at saya ng mundo ko. At iniwan akong mag-isa sa dilim ng aking kwarto. Isang hapon ng Biyernes, kakatapos ko lang sa aking shift sa trabaho. Maganda at maayos ang panahon sa labas ng bahay. Hindi masyadong mainit at may banayad na hangin. Nakahiga ako sa aking kama, walang lakas na nakatitig sa kisame ng kwarto. Sinusubukan kong ipikit ang aking mga mata para matulog pero hindi talaga ako dalawin ng antok dahil sa matinding lungkot at pangungulila. Biglang may narinig akong pamilyar na tunog at busina sa labas ng kalsada. Hindi ko ito pinansin noong una dahil sanay na ako na hindi naman siya ang darating. Inisip ko na baka para sa mga kapitbahay na naman ang delivery na iyon. Pero pagkatapos ng ilang segundo, sinundan ito ng isang pamilyar na boses. Kenneth! Kenneth! Nandyan ka ba sa loob? Napatigil ang paghinga ko. Ang boses na iyon, kahit 2 buwan ko nang hindi naririnig. Hinding-hindi ko makakalimutan
ang malalim at paborito kong boses na iyon. Mabilis akong napabalikwas mula sa aking kama. Hindi na nag-abalang mag-ayos ng sarili o magsuot ng tsinelas. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Dumaan sa sala at halos madapa ako sa pagmamadali na buksan ang pinto at gate ng bahay ko. Nang mabuksan ko ang gate, napatigil ako sa aking kinatatayuan at napahawak sa aking bibig. Doon, sa tapat ng aking gate, nakatayong muli si Ramil. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya suot ang asol na uniforme ng kanyang kumpanya. Wala siyang dalang malaking bag ng mga parcel. Nakasuot siya ng isang simpleng puting t-shirt na medyo luma na at kupas na maong na pantalon. Mukha siyang medyo pumayat kumpara noong huli kaming magkasama at may malalim na bakas ng pagod at puyat sa kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling magtagpo ang aming mga paningin, dahan-dahang lumabas ang dalawang pamilyar na maliliit na dimples sa kanyang mga pisngi habang tumitingin sa akin. Ramil, ang tanging salita na lumabas sa aking bibig, kasabay ng mabilis na pagngilid ng luha sa aking mga mata. Ramil, ikaw nga. Hindi ko na hinintay na makapagsalita pa siya ng kahit ano. Binuksan ko ng tuluyan ang gate at agad akong sumugod sa kanya. Niyakap ko siya ng buong lakas. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg habang isinusubsob ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. Doon, sa tapat ng kalsada na walang pakialam sa mga taong dadaan, tuluyang umagos ang mga luhang matagal kong kinimkim sa loob ng 2 buwan ng pag-iisa. Naramdaman ko ang pagpulupot ng mga dambuhala at matitigas niyang braso sa aking baywang. Hinila niya ako ng napakahigpit malapit sa kanyang katawan. Tila ba natatakot din siya na baka mawala ako sa kanya. Naramdaman ko ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang mabigat niyang paghinga sa aking buhok. Sorry, Kenneth. Patawad talaga sa nagawa ko. Bulong niya sa tainga ko habang hinahawakan ng mahigpit ang likod ko. Namatay ang tatay ko sa probinsya. Biglaan ang nangyari. Kailangan kong umuwi agad sa Leyte noong mismong gabi na iyon dahil ako ang panganay sa magkakapatid at walang ibang aasikasuhin ang pamilya ko. Inangat ko ang aking mukha mula sa dibdib niya habang ang mga luha ko ay patuloy pa ring pumapatak sa aking mga pisngi para tingnan ang mga mata niya. Bakit hindi mo man lang ako tinawagan o chinat, Ramil? Kahit isang maikling text lang para hindi ako nag-isip ng kung ano-ano. Sobrang nag-alala ako sa'yo. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. O kaya naman ay iniwan mo na ako dahil napagod ka na sa akin. Pinunasan ni Ramil ang aking mga luha gamit ang kanyang malalaking daliri. Nasira ang phone ko noong sumakay ako sa barko papuntang probinsya, Kenneth. At sa baryo namin sa Leyte, napakahirap ng signal. Walang internet at walang kuryente sa nakalipas na ilang linggo dahil sa nagdaang bagyo. Hindi ako nakapagpaalam ng maayos sa trabaho ko dito. Kaya tuluyan akong natanggal bilang rider. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa sahig bago muling tumingin sa akin ng may halong hiya at lungkot. Nang maayos ang libing ni tatay, nahiya na akong bumalik sa iyo, Kenneth. Nawalan ako ng trabaho. Marami kaming utang na naiwan sa probinsya para sa pagpapagamot at pagpapalibing sa kanya. Akala ko sa sarili ko, baka pabigat lang ako sa buhay mo kung babalik ako sa iyo na walang wala. Isang tambay na walang maipagmamalaki. Pero hindi kita kinalimutan.
Araw-araw, bawat gabi habang nakatitig ako sa langit. Ang mukha mo at ang mga hapon natin dito ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Kaya noong makaluwas ako rito sa Maynila kahapon gamit ang natitira kong pera, diretso agad ako rito sa bahay mo dahil hindi ko na kayang tiisin ang pangungulila sa'yo. Narinig ko ang sinseridad at paghihirap sa bawat salita na lumabas sa kanyang bibig. Ang lahat ng galit, duda at lungkot na naramdaman ko sa loob ng 2 buwan ay biglang napawi at naglaho na parang bula. Napalitan ng labis na pagmamahal at matinding awa para sa lalaking nasa harap ko ngayon. Sira ka ba talaga, Ramil? Sabi ko sa kanya. Sabay hampas ng mahina sa kanyang matigas na dibdib habang pilit na tumatawa sa gitna ng aking pag-iyak. Hindi mo ba alam na hindi ko kailanman bibilangin kung may trabaho ka, may pera ka, o kung walang-wala ka? Hindi kita minahal dahil sa pagiging rider mo o dahil sa kung anong meron ka. Ang mahalaga sa akin ay ikaw, ang puso mo, ang pagkatao mo. Ang mahalaga ay bumalik ka sa akin. Ngumiti ng malaki si Ramil. Nandito na ako muli, Kenneth. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo kahit anong mangyari. Hinatid ko si Ramil papasok sa loob ng aking bahay. Isinara ang pinto ng sala at dinala ko siya ng diretso sa aking kwarto kung saan nagbabalik ang lahat ng magagandang alaala ng aming nakaraan. Sa sandaling maisara ko ang pinto ng aking silid, tila ba bumalik sa isang iglap ang lahat ng init, lambing at tindi ng pagmamahal na matagal naming itinago dahil sa mahabang panahon na pagkakahiwalay. Humarap siya sa akin sa gilid ng kama at sa pagkakataong ito, wala nang anumang salita ang kailangan pang sabihin ng aming mga bibig. Hinila niya ako palapit sa kanyang katawan at hinalikan ako ng napakatindi at napakalalim. Isang halik na puno ng pangungulila. Napakapit ako ng mahigpit sa kanyang malalapad na balikat habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maglakbay sa aking likod. Hinahatak ako ng mas malapit para maramdaman ang bawat tibok ng aming mga puso. Dahan-dahan naming hinubad ang mga damit ng isa't isa ng may pag-iingat. Tila ba bawat segundong lumilipas na may harang sa pagitan ng aming mga balat ay isang malaking pag-aaksaya ng panahon ng aming muling pagkikita. Nang tuluyan kaming mahubaran, dahan-dahan niya akong inihiga sa aking malampot na kama. Ang pagmamahalan namin ng hapong iyon ay hindi katulad ng mga naunang hapon na puno lang ng purong pagnanasa at init ng katawan. Ang pagkakataong ito ay puno ng matinding emosyon, ng pagpapasalamat at ng paggalang dahil muli kaming binigyan ng tadhana ng pagkakataon na magkasama at magkapiling. Sa ilalim ng malamlam na liwanag na lumulusot sa kortina, dahan-dahan at buong lamig niyang ginabayan ang aking katawan sa isang pamilyar, matamis at banayad na ritmo ng pagmamahalan. Habang ang mga bulong niya ng mahal kita, Kenneth, ay nagdala sa aking buong pagkatao ng isang labis at walang kapantay na kapanatagan. Walang anumang pagmamadali kundi puro pag-aalaga at pagpapadama ng pag-ibig ang bawat galaw niya hanggang sa sabay naming marating ang rurok ng aming kaligayahan. Nakahiga ako sa ibabaw ng matigas at kayumangginyang dibdib pagkatapos ng aming lambingan. Nakikinig sa payapang tibok ng kanyang puso
habang ang makapal na kumot ay nakapulupot sa aming dalawa para harangan ang lamig ng aircon. Anong plano mo ngayon sa mga susunod na araw, Ramil? Tanong ko sa kanya nang mahina habang nilalaro ko ang mga daliri ng kanyang kamay. Maghahanap ako ng bagong trabaho rito sa Maynila, Kenneth. Kahit anong trabaho, papasukin ko para makatulong sa pamilya ko at para may maipagmalaki rin ako sa iyo. At sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang may mangyaring masama o biglaang pag-alis na hindi mo alam. Seryoso niyang sagot sa akin. Sabay baling ng kanyang mukha para halikan ng matagal ang ibabaw ng aking ulo. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi na ako magbibiyahe ng malayo kung saan hindi mo ako makikita. Ngumiti ako ng may labis na saya sa aking mukha at isiniksik ko pa ng mas mahigpit ang aking katawan sa leeg at dibdib niya. Ang kwarto kong madilim na naging saksi sa aking mga gabi ng pag-iyak at pangungulila ay tuluyan ng napuno muli ng liwanag, init at pag-asa para sa aming dalawa. Alam ko sa sarili ko na marami pang hamon, problema at pagsubok ang maaaring dumating sa aming buhay sa mga susunod na buwan. Kailangan niyang magsimula muli sa simula para sa kanyang karera at kailangan naming harapin ang mundo ng magkahawak kamay. Ngunit habang nararamdaman ko ang higpit, lakas at pagmamahal sa bawat yakap ng aking dating delivery rider, alam kong handang-handa na akong harapin ang anumang bukas na darating sa amin. Dahil sa dulo ng bawat mahabang gabi ng aking puyat at pagod, alam kong mayroon na akong isang Ramil na laging magpapasok ng tunay, tapat at walang katapusang pagmamahal sa aking buhay. Sabik na namahalikan, mayakap ka't magsayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo ko'y giginawa. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang daan patungo sa'yo. Ikaw ang direksyon. Dumilim man ang paligid, ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyo kahit pa matiso